City, Wikipedia. Calbayog City or Calbayog, officially the city of Calbayog, is a component city in the province of Samar, Philippines. According to the 2020 census, it has a population of 186,960 people. So, therefore, I conclude, since it was published in 2020 census, so siguro nasa estimated 200,000 population na meron itong si Calbayog City. So baka may mga natatrabaho dyan sa Calbayog City Hall or mga nakakaalam ng mga taga Calbayog City kung gano'n na ba karami ang inyong Calbayog City population. So kung tama ba ako sa aking estimate na noong 2020 is 186,000, baka ngayon ay nasa 200,000 population na kasi nga 5 years na nahalipas. So more likely na dadagdagan ang inyong lugar ng tao. O nga pala, speaking of population, ang mga lugar pala sa Pilipinas top 3 na nagkakaroon ng massive migration. So number 1 Davao, number 2 Iloilo, number 3 is Samar. 'Di ba? So anong ibig sabihin nun? So siguro dahil maganda ang Iloilo City, peaceful living, progressive city, highly urbanized city. So parang peace of mind, pag-usapan natin yung livelihood, meron din sa Iloilo City or Iloilo. Tapos maganda ang lugar. Masarap ang pagkain. Tapos yun nga, ang ganda ng hangin nila sa kanilang probinsya, sa kanilang lugar. Davao City, ganun din, malinis, maganda rin ang hangin, progressive city din siya. Maganda rin ang mga tanawin, mura mga pagkain, prutas, ganun, and seafoods. Yes, marami din tayong seafood sa Davao City. Kahit pa sabihin natin na medyo may kamahalan ang ating mga tuna compared sa General Santos City. Pero yun na nga, maintindihan natin yung reason bakit maraming migration na nagaganap sa tatlong lugar. Sa dalawang lugar na yun, Iloilo City or Iloilo and Davao, ganun, So medyo alam na natin anong rason. So yun nga, peace and security, livelihood, progressive city, kompleto sa education, facilities, di ba? Hospitals, yun. And ang pangatlo, itong Samar. So anong meron sa Samar? Bakit tumaas, Bakit mataas ang top 3 siya na isa sa pinakamataas na migration, sa buong Pilipinas? Anong meron sa sa Samar province or Samar Island? Let me know in the comment box. At siyempre, tatanungin nyo kung saan galing. So makikita nyo yan sa PSA, sa PSA. So search na lang. Hindi ko mahanap yung link, basta nabasa ko yan sa Facebook page ng din article. Binasa ko na rin siya, yung nga lang nakalimutan ko na siya kasi last year pa yan, So maaari na bago na rin ang statistics ngayon. So yun lang, Calbayog City. And first district ang Calbayog City located. So City Hall nila is 1948. So bago lang, siya, luma na rin, lumang syudad siya. Like ang Davao City is 1936. Tapos itong naman ay 1948. Davao City is 1936, and if I'm not mistaken, Bacolod City is 1939. So sa 3 years lang yung pagitan, ng kanilang cityhood. Si Catbalogan City naman is parang magkaedad lang sila ng cityhood nitong si Calbayog City. Iloilo City tsaka si Cebu City, matagal na sila, 'di ba, na naging syudad. So isa sila sa pinakalumang syudad sa Pilipinas. Isa sila sa mga luma na syudad. Okay, yan lang. At meron silang dito, 157 barangays. Ganun kadami, Davao City, ilan bang barangays? Mas marami din naman Davao City. Siyempre, hindi nun pwede ikumpara kasi malaki ang Davao City. What I mean is, mamaya meron tayong comparison kung gano'ng kalaki si Calbayog City. Sa hindi nakakaalam, pang-anim siya na pinakamalaking syudad sa buong Pilipinas in terms of land area. And, of course, titignan natin mamaya kung gaano siya kalaki to compare kay Davao City and kung gaano siya kaliit to compare kay Iloilo City. Pero syempre maliit lang si Iloilo City. What I mean is mamaya kikwentahin natin. Ngayon na, kwenta ko na kanina. So gaano nga ba kalaki si Calbayog City in terms of land area to compare Davao City? Ganito yan. Calbayog City land area times 3 equals Davao City. Times 5, sorry. So ulitin ko, Calbayog City land area times 5 equals Davao City. And gano'n naman siya ka liit,
kung i-compare natin kay Iloilo City, syempre maliit siya. I mean, Iloilo City times 11 equals Calbayog City. So syempre para yan sa mga taga Iloilo at mga taga Davao, no. Syempre ano yan eh, kumbaga maliit na syudad Davao City. I mean maliit na syudad pero very progressive, very promising. Kumbaga hindi pa niya talaga na-reach yung pinaka-hype or pinaka-rurok ng tagumpay. Kumbaga parang starting pa lang yung booming era ni Iloilo City pero sobrang yaman na. So what more kung nasa na siya pedestal, di ba? So same with Davao City. Kaya lagi nating nababanggit. Ganun kataas ang clout ni Davao City and Iloilo. So yun. Iloilo City times 11 equals Calbayog City. Calbayog City times 5 equals Davao City. Yun. Sana naintindihan nyo. Nag-gets nyo. Malinaw ba yun? Anyway, so meron kayo ditong mayor na si Raymond C. Oy. And meron kayong Vice Mayor Rex Daguman. Pero ang gusto kong kukumustahin dito, ito inyong representative na si Stephen James Tan. Kumusta ba siya as a First District Representative? No? Mga taga Calbayog City, mga taga First District of Samar Province. No? Let me know in the comment box kung kumusta as a public servant itong si Stephen James Tan. Talaga bang embodied niya ang pagiging humble, pagiging humble, public servant ba talaga siya? Hindi ba siya bossy? Hindi ba siya feeling untouchable? Hindi ba siya feeling hari sa iyong distrito, sa iyong lugar? So siya ba ay umaastang Diyos at Panginoon, nasasambahin ng lahat dapat? Gano'n, no? Okay, so let me do it back. So kumusta ang kanyang performance? Kung siya ba ay less corrupt, politician, siya ba ay honest to goodness, gano'n, no? Godly ba siya o ano pa man? Yung godly medyo hindi na rin, kumbaga isa lang sa factor yan, no? Hindi naman kasi lahat ng mga nagsisimba, nagpupuri sa Panginoon sa ngalan ng Diyos, so parang gano'n mga mga godly. Yung iba diyan hypocrite lang, no? Nagpapanggap lang yan, pero yan pala mga kurakot. Oo. Hindi kunyari nagmumura. Oo. Kumbaga puro salita ng Diyos ang nasa bukang bibig nila, mga naka-profile Biblia or mga santo o ano pa. Pero yun pala mga hypocrites do. So behind sa nila meron pa silang mga tinatagong mga kasamaan at kademonyuhan. So let me know in the comment box, no, syempre kung meron bang mga legitimate na makapagbigay ng evaluation about sa First District performance or First District Representative performances nito si Stephen James Tan ay yung mga constituents. Okay, let me know in the comment box. And yun na nga, let's proceed to electorate. Oy, mataas ang electorate nila, 135,000. Malaking boto to. Malaking faction ng ng votes. And meron silang total. So ngayon nasa mga siguro 150,000 na to ang voters nila kasi it's 2022, 23, 24, 25. So baka yung mga dating 15 years old, 18 years old na sila ngayon, so pwede na bumoto, no? And of course, nadadagdagan ang population, syempre. Okay, total elevation. Meron silang pinakamataas na highest elevation nila is 2,792 feet. So that's high enough or tall, no? Tall enough na yan para masasabi nating mataas nga. And lowest elevation, syempre 0 meter, 0 feet. Population, census, okay, that's tapos na yan. Calbayog noon ang tawag sa mga taong nakatira sa Calbayog City. Pero as a whole, Waray ang tawag. Okay, income class is a first city income class. Poverty incidence. So congratulations sa pagiging first city income class kasi malaki ang sahod ng mga taga-gobyerno, no? Di ba yun yung classification? Doon nakasalalay ang sahod ng mga empleyado sa kung sila ba ay first city income class ba, second, third, or fourth, or fifth. Poverty incidence, mataas. 25.23 or i-round up na natin ng 26% na itong 2021. So, shout out sa inyong mayor, governor, congressman. Please naman, gawa pa kayo ng keep it up pa, no? Kumbaga, more effort pa, no? Gawa nyo pa ng paraan to para inyong mapababa ang poverty incidence sa inyong lugar. Poverty incidence is yun po yung halos hindi makabili ng mga basic necessity nila. So nakalungkot, no, na marami tayong ganyang mga kababayan sa Pilipinas. So sa Calbayog City, they have 26%. So mataas yun, no? So ngayon, yun na nga, gagawan nyo ng paraan na ma-alleviate ang poorest of the poor lives ng inyong kababayan, ng ating mga kababayang mga Calbayog noon. Mataas yan. Tsaka hindi naman natin talaga pwede i-deny na every election, di ba, yun talaga yung number one talaga sa mga pinapangako natin to alleviate the lives
of the poorest of the poor. Di ba? Ganun yung no? Mga banat ng mga politicians natin na nanliligaw ng ating boto. Pag kayo nananalo, babawasan, marami na ang yayaman, hindi na maghihirap. Gagawa tayo ng mga tulay kahit walang ilog. Di ba? Ganun lang yun. So, ano pa ba? Assets, no? So, revenue, okay, billionaire city indeed. Itong si Calbayog City. Meron silang 1.6 billion noong 2020 ng revenue. Assets naman nila is 4.6 billion. Okay, congratulations. Expenditure naman, 1.5 billion. Okay, medyo mataas. So, baka marami silang mga ongoing na mga projects in developments. So, maganda yan. At least ang pera, imbis na mapunta sa bulsa ng mga magnanakaw ng mga mayor, vice mayor, mga councilors, congressman, at kung ano pa, at least napunta sa project, no? So, di ba, ganun kalaki ang expenditure, at least mapapakinabangan in the long run. Okay? And liability. So, 829 million, malaki na rin to, no? So, in short, say, talagang maganda ang kanilang facility dito, like mga public schools, mga roads, gymnasium, at ano bang mga government public facilities, no? Magaganda panigurado kasi meron silang liabilities na binabayaran. Di ba? So malaki-laki din. Okay, so Samar Electric or Cooperative Samilco. So yun lang siguro, no? It lies along the coastal region of the province, stretching about 60 miles from the northern tip of the island and 180 miles, 290 kilometers from southern boundaries. It is the 6th largest city in terms of land and water areas in the Philippines. It is the 19th city of the Philippines. Galing, no? Luma pala talaga siya. I mean, yun, pang 19 siya. In 2020, Calbayog has a 37,807 households with a population of 186,960 people, making up to 24.7% of the total population of the province of Samar, which is the most populous. Calbayog is one of the commercial trade centers in Eastern Visayas. Calbayog is subdivided into 3 major districts: Calbayog, Tinambakan, and Oquendo. For today's video is aalis na ho tayo ng for today's video is ipapakita ko sa inyo yung hitsura ng Calbayog City, overview, overlooking, aerial view, or drone shot, o ano pa ba tawag dyan, basta overview, no, or birds of an eye view, mga ganong content, yung ipapakita ko sa inyo for today's vlog. And of course, pag-usapan ho natin yung istorya dito sa Calbayog City, paano ako napamahal sa lugar, bakit ko siya binalikan despite na hindi naman siya kasing sikat ng Cebu, hindi siya kasing sikat ng Iloilo, ng Baguio, ng Davao, ng Bacolod, ng CDO, ng Zamboanga, ng Jensan. Hindi man siya kasing sikat ng ng mga sikat na lugar like Olongapo, no? Hindi man siya kasing sikat ng Naga na lugar ni VP Leni Robredo. Hindi man siya kasing sikat ng Dumaguete, hindi man siya kasing sikat ng Bohol. Pero binalikan ko pa rin itong Calbayog City kasi nga ito ay naging parte siya ng kwento ng aking kahapon na karaan kung paano ako nagiging gala the explorer ngayon. Anyway, so bali bago natin pag-usapan yun, papasalamatan ho natin ang sasagutin natin ang komento nitong ating mga netizens, itong ating mahagalang si Roel Bailin 5841 na nag-comment siya kasi na ang bagal ng progress na city, malayo sa Rojas City, Capiz, kahit maliit ang land area. Okay, so ang sagot ko dito sa sabi ni Roel Bailin, parang nakadepende din siguro yan sa location, no? Sa pinaka-area. For example, ang Samar, hindi naman talaga lingid sa ating kaalaman na sila ay bahain, bagyuhin. Basta sila yung tagasalag ng mga super typhoons, mga low, mga ITC, mga intertropical convergence. Basta may tawag dyan, mga low pressure area. So talagang laging nasasalanta itong isla ng Samar. Kaya isa yan sa factor. Hindi natin yan pwedeng i-disregard. Okay? Tapos pangalawa sa mga natural resources. So kapag sinabi kasing Western Visayas, ano bang meron dyan? Diba? Pag sinabing Western Visayas, agad-agad nasa isip natin dyan mga seafoods. So alam nyo ba na ang mga taga Western Visayas ay billions of billions ang kanilang mga seafood industry, no, na GDP. So ganun yun. Kaya isa yan sa nagiging reason bakit na
ano sila, progressive masyado, mayayaman ang mga syudad at mga municipality, mga LGUs ng Western Visayas. So that's sa Panay, Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, and Guimaras. Tama ba? Meron pa ba ako hindi nabanggit na probinsya ng Western Visayas? Oh, yun, no? Kaya sila mayaman. Siyempre, maliban sa kanilang mga seafoods, meron din silang mga tourist spots, 'di ba? Ang ganda ng tourist spots. Lahat ng lugar yata sa Western Visayas, lahat ng probinsya, meron talaga silang mga angking ganda sa mga kalikasan, no? Naturally or nature wonders, meron sila. For example, merong Boracay, merong Gigantes Island ba yun? Basta, Guimaras, so meron pang Mangga, tapos syempre, ang mga tao din mismo, no? So, masasabi natin ang taga Western Visayas, hindi naman talaga lingid sa kaalaman natin, sila ang may pinaka mataas na HDI or Human Development Index. So in short say, mas maraming mga professional. Ibig ko sabihin, wala namang problema na hindi professional, no? Pero isa rin talaga yan, huwag natin kalimutan yan, or hindi talaga natin madideny ang facts na the more na mas educated, the more educated nakapag-attend ng schools or maraming, ibig ko sabihin maganda ang tawag nito, yung kanilang universities, may eskwelahan ho talaga, may mga free colleges o ano pa matawag dyan. Basta sapat na edukasyon, yun talaga ang magdodraw into progress ng ating mga kababayan, mga mamamayan natin, di ba? So sino-sino pa, for example mantahin nyo kapag kung sino pa yung mga walang pinag-aralan, kung sino pa yung mga mabababa ang IQ, so sila yung mga mahihirap at nag-aanak-anak ng marami. Nakuha nyo yun, so walang pinag-aralan. So in short say, wala silang ganong masyadong value sa sarili. Ibig ko sabihin, wala silang value. Like, kung magtatrabaho ba sila para buhayan ang mga pamilya nila, mga anak, for example, hindi nakapagtapos ng pag-aaral, no? So mababa lang yung tawag nito, pinag-aralan, gano'n, no? Pasensya na, papalik-balik ka dito. So, pag mababa ang pinag-aralan, maraming binubuhay. Mababa ang pinag-aralan, mag-a-apply ng trabaho. So, anong tatanggap sa'yo, di ba? So, washer ka ng karinderya. So, kasi yun lang kaya mo, yun lang yung pwedeng doon ka lang swak. Ibig ko sabihin, hindi ka naman pwedeng papasok as BPO, kasi nga kailangan ng pagkakaalam ko dati 72 unit, no? O hindi ka makapasok sa 72, hindi ka makapasok sa mga BPO industry kapag wala kang na obtained, no, at least 72 units. So doon saan ka babagsak, di ba? So maliban na lang kung talagang madiskarte ka, skilled worker ka. Madiskarte like nasa linya mo yung entrepreneurship, yung napaka-creative mong gumawa ng produkto tapos pwede mong ibenta. For example, magaling kang gumawa ng ice candy, mag-formula ng mga pagkain, di ba? Mga leche plan. Isa yan sa tinitinan ko talaga na pinaka-effective para kumita. Yung kahit hindi ka magtrabaho sa kumpanya or mamamasokan bilang empleyado, pag may diskarte ka, kahit wala kang pinag-aralan, kahit elementary ka lang, kahit hindi ka nakapag-elementary, marunong ka na magbilang ng pera, tsaka magbasa ng basic, di ba? At makapagsulat, pumirma, yayaman ka. Oy, meron akong pinsan ganyan Hindi siya marunong magsulat, hindi siya marunong magpirma, hindi rin marunong magbasa, syempre. So, no-read nga siya. Ang talagang ginawa niya dati, tammark lang, no? So, from Davao, pumunta ng Manila. Tapos pagdating sa Manila, ay naging construction worker. Pero syempre, ina-anticipate niya talaga sa sarili niya na hindi siya pwedeng tatanda ng nasa construction worker, nasa initan. Diba? So, kailangan niyang dumiskarte para ma-alleviate or aasinso yung kanyang buhay. O nga pala, yung kanyang misis naman is galing din sa Davao. O, ganun din, no? Parehas talaga sila. Same feather. Stick together or same feather. O, flux together. Ganun. So, parehas silang walang pinag-aralan. Hindi marunong magbasa. Hindi marunong magsulat. So, tammark lang talaga meron sila. Tsaka, syempre, yung guts, no? And confidence sa sarili na kahit sila mapunta, meron silang skills. Hindi sila tamad. So, talagang hindi sila magugutom at hindi sila papasma. Ganun, no? So, ang nangyari, ito, share ko lang to sa inyo kasi napag-usapan natin yung yung HDI, yung Human Development Index. So, yung pinsan ko na yon and yung kanyang misis, meron silang bit-bit na anak isa. That time, galing Davao, lumuwas ng Manila, nakipagsapalaran. So, yung pinsan ko that time is construction worker. Yung kanyang misis naman ay manicurista. Hindi sila marunong mabasa. Ulitin ko, walang walang biro. Hindi yan joke, hindi to exaggeration, totoo yan, no? Pareha silang walang pinag-aralan. Siguro grade 1. Basta hindi sila nakapag-aral talaga. Hindi sila marunong magsulat.
Tammark lang talaga sila pag may mga. So bakit ko lang ngayon laging sinasabi yung Tammark, no? Kasi yung nga pala, shout out sa nanay ko diyan. Oh, ma, alam mo 'yan, 'di ba? Kung sino sila. Oh, alam ng nanay ko 'yan kung sino yung pinsan ko na yumaman sa Maynila. Oo, dahil sa diskarte. Hindi dahil sa may pinara, kundi diskarte lang, no? At yun na nga, kumbaga pagpupursige. So balikan natin yung Tammark na talaga yung alam nung dalawa kung anong pinsan ko tsaka yung kanyang misis. Ngayon, ang nangyari is yan nag-ipon. Oo, talagang mayroon silang usapan na mag-ipon. Nung nakaipon sila ng pera, nagbili yung pinsan ko ng isang padjak. Yun, padjak. Isang padjak bisikad. So, I think 5,000 daw yung isa nun dati nung nakabili sa Shopee na niya sa akin Kininto niya. So, 5,000 pesos. Tapos ngayon, nagpapadjak siya. Tapos nag-iipon ulit siya. Kumbaga, ang ginawa nila, paano sila partnership. Kumbaga, yung sa misis niya, pangkain, pang bills, ganun lahat-lahat sa bahay, sa anak nila. At that time, isa pa lang. Tapos, nakabili ng isang padjak. Tapos, yung income niya sa padjak, sinisave niya yon at bumili ng pangalawang padjak. Naging 3, naging 4, hanggang sa dumating yung punto na sa isang lugar na yun, hindi ko lang babanggitin yung village hindi ko lang babanggitin yung lugar. Basta napakalaking lugar yun ng Manila, ng Kamaynilaan. So ngayon, ang nangyari is nabili nila lahat ng padjak pag may magpiprinda. Dito na tumasok yung Tammark. So hindi sila marunong magbasa, hindi sila marunong magpirma. So syempre yung agreement, yung written and verbal agreement, written agreement actually written agreement talaga yan sa mga prenda palit kung tatawagin. So doon sila sa barangay, tapos yun lang, Tammark, ganun, Tammark. So dumating yung point na yung apelyido namin ay sikat na sa lugar, oo. Dahil nga sa ang padjak, yung mga disikad o padjak talagang nakapangalan sa kanya, sa aming apelyido lahat. So pag sinabing kunyari pupunta ka doon, sabi natin Batong Bakal, ganun saan ka pupunta? Kila pakihatid mo ko kila Batong Bakal. So pag sinabing Batong Bakal, kilala na yun, no? Kasi yun nga, puro ganun ang nakalagay sa padjak. Okay, dami ko na sinabi about sa padjak. So yun, yumaman siya, yung padjak naging nag-diversified, no? So hindi lang siya nakafocus lang sa prenda, nagpapautang ng pera, alam mo yun, yung nagpapautang, no, interest ng mga prenda. So ang ginawa niya, nag-diversified, nag-venture siya sa ibang business. So meron siyang hindi ko na lang siguro babanggitin, basta para siya, parang gasoline, ganun, gasoline station. Hanggang sa dumami hanggang sa nakabili ng maraming bahay. Ang anak niya ngayon ay 4, oo, nakapagtapos ng pag-aaral, mamahaling mga kurso, di ba? Mga medical courses, ang galing lang So partida yun, wala silang pinag-aral mag-asawa. Pero dumating sa punto na yumaman sila dahil nga sa pagpupursige, pagsisikap at pangarap. So yun, balikan natin yung HDI. Sabi nga ni ni Rowell Bailin na ang bagal ng progress ng city malayo sa Rojas Capiz kahit maliit lang ang land area. So that's what I'm answering, no, na i-consider talaga natin yung lugar. So at saka yung corruption. I'm not saying na kurakot ang taga Samar na mga officials, no, governor, congressmen, and mayors, 'di ba? So hindi ko sinabi na sila ay kurakot. Pero kumbaga isa lang 'yan. Isa 'yan sa indication kapag mahirap ang isang rehiyon, isang probinsya, in short say, napakataas ng chances na mataas ang corruption level ng lugar. Walang di ko alam pero tansya ko talaga. Parang siguro mga 90 to 95% na mga government official natin mga kurakot na nakakapagka-kurakot. Ibig ko sabihin parang nakapag-corrupt, no? Siguro yung iba by accident, ganun, hindi talaga na option or choice na mangurakot pero wala tanggapin na lang, parang ganun, di ba? So may mga ganun siguro instances. So kaya masasabi ko nasa 90 to 95%. Siguro hindi naman lahat yata ng mga congressmen, hindi lahat ng mga mayor, hindi lahat ng senators and the city councilors, mga board members ng probinsya, governors, vice governors, hindi naman lahat siguro yan sila gustong mangurakot, no? Wala talaga sa option, sa choice nila yan, pero di ko alam kung bakit. Siguro dahil nakisama. Tingnan nyo, for example, si Sara Duterte, di ba? Parang iba yung kanyang timpla, iba yung kanyang kung magnanakaw, sige sabihin natin magnanakaw si Sara Duterte, pero kasi meron siyang sabihin natin 125 million na confidential fund. Pero bakit siya tinitira pa rin, di ba? Di ba dapat ay
parang hindi siya pwedeng itiwalag o hindi siya pwedeng tawag nito, kalabanin ng mga tropa ni BBM at ni Martin Romualdez. Kasi same feather flocks together, di ba? Mga magnanakaw, magsasama-sama talaga lahat yan. Kasi nga, paras nga sila magnanakaw. So, bakit nila tinira ito si Sara Duterte? So, siguro dahil sa ayaw ni Sara Duterte magnakaw ng bilyon-bilyon. Kung meron siyang ninakaw, sige, let's pagbigyan na natin yung mga nasasabing magnanakaw si Sara Duterte. So, siguro ayaw nila kay Sara Duterte, galit na galit sila kasi gusto nilang bigyan, inoffer nila si Sara Duterte na magnakaw ng 1 billion or mahigit pa doon. Pero ang hindi tinanggap ni Sara Duterte. So, parang in that point, parang magiging banta, no? Magiging threat si Sara Duterte sa mga taga-administration na mga cronies and alliance. Kasi nga, maaring pwede silang itimbog ni Sara Duterte, no? Na sila nagnanakaw ng bilyon-bilyon. O kasi nga, hindi siya mapapasama masyado kasi ang kanyang nanakaw, 125 million lang. Although, piso man o 1,000, pag magnanakaw ka na talaga, no? Wala siyang certain amount na pwede kang sabihin magnanakaw. Pero yun ang point ko, no? So, ang ibig ko sabihin, hindi ko sinabing magnanakaw sa Sara Duterte. Kumbaga, pinagbigyan ko na lang yung mga claim ng mga anti-Duterte, no? Mga nag-hate sa mga Duterte family, lalo na kay Sara Duterte. So, pinagbigyan ko lang na, sige, magnanakaw, kunyari, si Sara Duterte ng 125 million. But still, bakit siya kinakalaban, no? Tinitira ngayon ng mga admin and cronies nito at mga alliance. Dahil nga siguro, Sara Duterte, nakapagnakaw siya, pero by accident, I don't know, no? O di kaya baka trap lang kanon, hindi naman niya talaga intention na magnakaw, di ba? Kaso nga lang hindi niya alam na yun pala yung ganung yun nga, parang binigyan daw siya ng pera ni Lisa Aranita Marcos ng basta 11. Ito, sabihin ko na lang sa mga nakikinig at nanonood sa akin ngayon ng mga anti-Duterte na galit kay Sara Duterte dahil sa 125 million pesos na spend niya in just short time, no, of 11 days lang nakapaggastos siya ng 125 million. Kasi nasa talaga yun, nasa parang constitution law, parang ganun. Basta nasa sistema na lahat ng mga binigay na pondo sa iyo, kailangan mo hindi mo yan pwede paabutin ng January. Kailangan maigastos na yan, kailangan ma-spend na yan lahat-lahat bago magtapos ang taon. Kasi magsasubmit ka ng parang meron silang i-submit na papers record, ganun, no? Saan napunta ang pera, ganito ganyan. Kumbaga parang yun yung requirement, no? So ang ginawa nitong si Lisa Aranita Marcos or nila BBM, parang intentional talaga na ibigay nilang late na, like December something, no, second week of December. So si Sara Duterte, wala siyang choice. Kailangan niyang gastusin, kailangan niyang i-spend ang money, kailangan niyang i-distribute as soon as possible. Nakuha niya yun para meron siyang mai-report, no, by the end of December. Ganun yun. Para kasi January, iba naman. Kailangan zero balance na. Walang natitira sa pondo sa budget. So, yun. No? So, intentional. At syempre, mga Pilipino, hindi naman lahat kasi marunong makinig at umintindi, no, sa mga binabasa at mga sinasabi. Kuha na nga, no? Nasabi na nga ang kuha, walang problema kaya Sara Duterte sa kanyang spending. So, ayaw pa rin, no? Parang basta iba ang datingan ng mga kongresista natin sa Pilipinas. So pero sige lang, sa mga naniniwala sa mga Duterte diyan, huwag kayong mag-alala, kaya nila yan. Kaya na, basta andyan na tayo, no, nakasupport. Ako kayo bold, loud and proud, no, na isa akong tagahanga at taga-suporta ng mga Duterte family. Okay, balikan na natin yung Curaçao. Saan na ba tayo napunta, no? So yun na nga, bakit mahirap ang Samar. So isa yun sa aking tinitingnan na rason or tinitingnan kong isang indikasyon or isang factor, no. Yung unang-una is daanan ng bagyo. Pangalawa is mataas marahil, no, ang corruption level. Pangatlo, kulang sa education. Ibig ko sabihin yung HDI, no, Human Development Index. So ibig sabihin kulang sa edukasyon. Yun na nga, no. Basic education ang probinsya o rehiyon ng Eastern Visayas region, lalo na ang isla ng Samar. So ngayon, ang mga taga Western Visayas mayaman sila kasi nga meron na nga silang matatalino na nga. Matalino, ibig ko sabihin well educated, no.
ang taga Western Visayas, meron silang mga seafoods capital, tapos meron silang Boracay, meron silang Gigantes Island or Gigantes, whatever, basta ganun. Tapos meron silang Guimaras, tapos Manga, di ba? Tapos yan nga manpower, no? Ang gagaling na mga taga Western Visayas region ng mga tao kasi nga mga scholar, ibig ko sabihin, magagaling talaga. Patatalino, very competitive, di ba? O, for example, di ba? Miriam Defensor Santiago, Franklin Drilon, si Grace Po, di ba? Si Edgar Injapsia, yung negosyante, no, ng Double Dragon. Tama ba? Double Dragon, Mang Inasal. Itong si no, itong mga Lopez family, may-ari ng ABS-CBN, di ba? Mga Aranita. So, isa lang 'yan sa mako-consider natin na mga yan sila, mga rason, no? Bakit mas progressive itong Western Visayas. 'Di ba for example, itong Iloilo City. Iloilo province. Ang mga probinsya, ang mga municipality nila kahit hindi pa sila syudad, pero halos lahat yata ng munisipyo sa Iloilo City Iloilo province ay merong mga Jollibee. Example lang 'yan, ha. Kasi ang daming mga syudad sa Pilipinas. Syudad, ha, city. First class income city na mga syudad sa Pilipinas pero walang Jollibee. For example, hindi naman lahat first income class na mga city. Basta syudad na, no. Malaki ang ang kanilang asset era revenue pero walang Jollibee. So in short, hindi afford ng kanilang ng lugar ng mga tao na kumain lagi sa Jollibee. So hindi nagtayo ng branch ang Jollibee kasi maaari sila ay magkaroon ng closure, di ba? So lulugi lang ang negosyo. So yun lang, no? Bali, ang dami natin pinuntahan dito, topic natin. So shout out naman kay no? Malaki ang land area dahil sinakop na yung Sinidman kahit malayo na sa city. Bulubundukin na yun. Okay. So parang lang din naman, shout out kay basta NGIJXUBS 4617. So yun nasabi niya, sinakop daw ang Sinidman kahit napakalayo na sa city. Bulubundukin na yun. So alam niyo, sir, ma'am, just like Davao City, no, kahit yung Mount Apo, sakop pa rin ng Davao City. So that's what makes Davao City the largest city in the Philippines in terms of land area. Kasi kahit pa bulubundukin, sakop pa rin ng Davao City. Pero ang maganda lang sa Davao City, kahit pa bulubundukin na ito, may value, may halaga ang property, ang mga lupain, no? So, paano siya naging valuable kahit napakalayo na sa kabihasnan? Kasi merong durian, merong mangustin, merong pomelo, merong kakao, merong kape, at kung ano pang mga crops, mga agricultural products. So, yun yung isa sa rason, no? Bakit napaka-valuable ng Davao City. Bakit ang Davao City is pasok sa wealthiest city, mapa-assets or mapa-GDP? Kasi nga, walang tapon. Walang area sa Davao City na walang kwenta. Yes. Walang single piece of lupa, no, ng Davao City na walang kwenta, walang halaga. Lahat valuable kasi nga napaka-progressive. Napaka-productive ng bawat lugar ng Davao City. And proceed tayo kay Emeline Binolirao. Sarap tingnan ng pagkain nila. Sarap tingnan. Okay, yes. Tama, totoo yun. So, masarap nga ang sinabi ni Emeline Binolirao. Shout out, no, ng KSA. Taga Davao din ito si Ma'am Emeline. So, nasasarapan siya. Kasi itong dinagho natin, no, sa West Prime Hotel sa Calbayog City. So, masarap nga, ma'am. Oo, totoo. Tapos pasalubong daw. Wala, di ko alam anong pwedeng mga pasalubong from Samar. Pili, hindi rin. Basta alam ko talaga dito ang isda, sapsap. Yun ang yun ang aking nakikita lagi dati sa palengke nila. Kalabaw, yun pala. Yun, I forgot, kalabaw pala, no. Pinaka-main delicacy kung sa Iloilo, Lapas Batchoy, sa Rojas ay mga seafoods, sa Cebu ay Toslobua, sa Mindanao naman ay durian. Dito naman sa Samar ay kalabaw. Yun. Sa Jensan ay tuna. Sa Samar ay kalabaw. Yun, no? And sabi ni Jackie Schafferhofer, have a wonderful day. Enjoy your day. God bless you. All more blessing. Good vibes and positive vibes. Yun, no? Ang sabi niya. Tapos si MCC naman,
ng taga Negros Occidental ito si EMC. Shoutout ho sa inyo. Maraming thank you sa panonood lagi ng Negros Occidental. Ano ba lugar 'yun? Bacolod City. Yan. Tapos sabi naman ni Omay696, may Katarman vlog ka din? Wala po akong vlog sa Katarman kasi ang rota ho natin dito is papunta tayo ng Sorsogon City. Yes, pa-Bicol ho tayo. Tapos after natin mag-Bicol, pupunta tayo ng Clark ulit, no? Tapos mag-Olonga po, mag-Zambales, ganon. Pampanga. Yan po yung magiging ruta ho natin. Pero syempre, from Samar, Bicol ay magmamanila muna tayo. Tapos from Manila, yan na nga, mag-Zambales, tapos Pampanga, tapos Clark, ganon. Olonga po, mga ganong lugar pupuntahan ho natin, no? So, wala po tayong Katarman vlog, pero isa rin sa pupuntahan ko yung Katarman, Northern Samar. Special sa akin ang Katarman kasi matagal akong naninirahan dyan, no? Matagal akong na-assign sa lugar. Tsaka okay lang din naman ang Katarman na hindi ko na siya sinama by land sa aking biyahe na to kasi meron namang airport sarili ang Katarman, no? Sa may Dalakit, Barangay Dalakit, Katarman, Northern Samar. So meron silang airport. So Manila to Katarman, pinating pupuntahan yan, special. And maliban sa Katarman, gusto ko rin puntahan ang isla ng Catanduanes. Yes, gusto ko yun. Talagang kung meron akong mga napapamahal, napapaibig na lugar talaga na napakalayo sa aking syudad sa Davao is itong Katarman. Hindi lang Katarman kundi buong Northern Samar, no? Talagang mahal na mahal ko yung lugar na yan. Tsaka itong isla ng Catanduanes sa Bicol. So one of this day, no, babalikan ko yung mga lugar na yon kasi nga grabe yung happiness ko sa mga lugar na yan. Grabe yung production, grabe yung basta kung pwede lang na manirahan para siguro ang sarap magpayaman sa alam ko na pwede akong yumaman sa probinsya ng Northern Samar at saka sa probinsya ng Catanduanes. Pero siyempre hindi naman ako pwedeng tatagal doon gawa nung siyempre sunod sa utos lamang, no? Ganoon naman talaga kapag ka-empleyado, kapag ka sinabing pack up ka na talaga niyan at lipat ka na sa ibang lugar. So ganun ho 'yun. Okay, so Calbayog City, paano ba nasabing mahina ang kanilang progress? So siyempre tingnan ho natin yung kanilang description sa Wikipedia. Siyempre Calbayog City kung bakit siya tinawag na isa sa pinaka malaking syudad sa buong Pilipinas in terms of land area. Okay, overview. Calbayog City. Syudad sang Calbayog or lungsod ng Calbayog is a component city in the province of Samar, Philippines. According to the 2020 census, it had a population of 186,000 and 960 people. So it's a 2020 date census. Ibig sabihin 5 years na nakalipas, so outdated na siya. So pwede ko na siyang sabihin ngayon, pwede ko na siyang hulaan, no? I-estimate na itong si Calbayog City is hindi na siya bababa ng 200,000 population kasi 186, so that's 14,000 or 187, so that's 13,000 population lang ang kailangan idagdag para maging 200,000 population. So ano ba meron kasi kapag 200,000 population na ang isang syudad? Syempre, na sila? Pasok na eligible na sila, no? Pagdating sa application ng highly urbanized city. Kasi nga pasok na sila sa 200,000 population na siyang requirement, no? Minimum of 200,000 population. Tapos syempre, pangalawa naman ay yung net income revenue, parang gano'n, no? Yearly, annual, no? So kailangan hindi bababa sa 50 million ba yun or 500 million, I don't know. So let me know in the comment box kung yun ba yung pinaka requirement, no, sa era revenue or income. Dalawa yun it must comes with income and population. So kapag pasok mo yung dalawa na yun, so yun, obserbaran ka na ng ating Philippine Constitution law, no? Kung ikaw ba ay pwede ka nang gawing highly urbanized city. Yun. And basahin na natin dito yung Country Philippines, Rehiyo ng Eastern Visayas at Probinsya ng Samar, 1st District. Sino ba ang kanilang dito? Ang kanilang representative? Okay, Stephen James Tan. So mga taga Calbayog City, let me know in the comment box sino si Stephen James Tan. Siya ba ay magaling na congressman? Siya ba ay less corruption?
or hindi ba siya kurakot? Gano'n, no? So, let me know in the comment box. So, ano sa tingin niyo? Although, syempre, kayo ang pinaka may legit, no, na makapagsabi sa kanyang performance or pinaka-legit, no, na mag-evaluate or magbigay ng evaluation sa kanyang performance as a public servant. Yes, public servant tayo, hindi ho amo. Makinig ho kayo, hindi natin amo ang mga congressman, mayor, hindi natin amo ang senator, ang mga presidente, vice-presidente, wala. No one is above the law, okay? So, lahat tayo dapat ay sama-sama, lahat tayo mga Pilipino ay law-abiding citizens tayo lahat dapat, no? So, kahit pa presidente yan, kahit vice president, kahit senator, kahit congressman, governor, mayors, lahat yan sila ay mga public servants. So, they must obey the rules and regulations. They must toe the line. They have to toe the line, parang gano'n, no? So, meron tayong batas na pinaiira sa Pilipinas kahit pa demokrasya ho tayo. I mean, demokrasya ho tayo, no? So, meron tayong kalayaan na maghalal mamili ng ating mga sinusuportahang politiko na tingin natin ay sila yung pinaka-least evil. So, mga taga Calbayog City, taga 1st District of Province of Samar, let me know in the comment box kung ano ang inyong evaluation kay Stephen James Tan as your 1st District Representative. Okay. Total, meron silang area na 880.74 km squared. Gaano ba to kalaki? Ang Calbayog City, no? So, tingnan natin ang kailang i-convert natin siya into hectares kasi alam niyo naman ako, hectares talaga yung labanan ho natin. 880, sabi natin 890. 880. Tama ba 'yon? Dali lang ha, sa pasensya na kayo, medyo tayo dito. 880, tama. So, hindi siya pwede i-round up kasi maliit lang yung next na number. Alright, so 880 km squared to hectares. Ulitin ko, bakit ko palaging kino-convert into hectares ang km squared? Kasi ang hectares, mas madali ko siyang ma-imagine, ma-anticipate kung gaano kalaki ang land area. Kasi nga ako'y lumaki sa farm. Sana all lumaki sa farm. Pero hindi ako kamag-anak ni Alice Go. So ako'y lumaki sa farm na merong 7.5 hectares. Nanay, shout out dyan ha. Diba yung natin, yung coconut farm na kung saan ako lumaki, diba? Consist of 7.5 hectares. So, alam ko yun kung gaano kalawak yun, gaano kalaki yung ganong hektarya. Okay, to hectares. Okay, so meron silang 88,000 hectares. Diba? So, malaki nga. So, gaano ito kalaki compared sa Davao City? Since ako'y galing sa Davao City, so yun yung pinaka-basis ko, no? Okay. Davao City. Pero syempre, din natin siya sa Iloilo, no? Kung ilang pirasong Iloilo City ang ipagko-combine natin para maabot niya ang land size ni Calbayog City. Asa na ba 'yon? Okay, Davao City, Davao Region, Barangay Area. So 2,443 kilometer squared. Basta na natin i-divide siya 2443, no? 2443 divided by 880. Ibig sabihin, it takes 5 Calbayog City para maging Davao City, no? Or 5 Calbayog City is equivalent to Davao City. So, malaki, no? Malaki nga sila. Ngayon, puntahan natin yung Iloilo City. Kasi Iloilo City, maliit lang siya na syudad, no? Land area. So, isa yan sa natin, parang kung gaano kaliit, so gaano kaliit ang isang lugar, land area, so i-compare natin siya sa Iloilo City. Kung gaano kalaki ang isang land area, i-compare din natin siya sa Davao City. So, population, area. Okay, 78. Liit. No? 78. Okay, so 78. So, 880 divided by 78. So, ibig sabihin, gaano kalaki si Calbayog City? Ganito yan.
kukuha ka ng ano, 11 pieces of Iloilo City. Yun. Equals to Calbayog City. Yun, laki nga, no? Malaki si Calbayog City. So, ulitin ko, Calbayog City times 5 equals Davao City. And Iloilo City times 11 equals Calbayog City. Yun. Okay, balik na tayo sa Calbayog City sa babasahin natin. 88,000 hectares or yun na nga, 880. So, yun lang, no? Yung kayang total. Elevation, meron silang highest elevation, ibig sabihin, pinakamataas na bulubundukin ng Calbayog City is 2,792 feet. So, mataas yun, no? 851 meters. Meron silang dito. Kung, ang pagkakaalam ko lang ito dati dinig ko lang to, hindi to galing sa Wikipedia. Kung si Iligan City ang falls capital ng Pilipinas, parang second yata ang Calbayog City. Isa siya sa may pinakamaraming falls din sa Pilipinas. Okay, so elevation, taas, no? Tapos population, meron silang 186,000. That's 2020 census. So, ngayon, baka nasa na sila? Nasa 200,000. Wow, first city income class. Congratulations, no? So, ano ba ibig sabihin ng first city income class or first income class municipality? O ano ba ibig sabihin ng first class highly urbanized city? So, sa yan parang sa sahod, di ba? Pag ganun daw naka-classified ang iyong depende sa classification ng iyong syudad, munisipyo, ang sahod ng mga gobyerno, mga empleyado. Yan. Okay, ang revenue nila is 1 billion, 1.6 billion. That's 2020. Ang assets naman is 4.6 billion. Expenditure, billion din. Grabe din, no? Okay. Siguro may mga project sila na talagang malupitan din, kaya ganun kamahal ang kailang expenditure. Liabilities, 829. So, ibig sabihin, tama lang, no? Ang liabilities is yun po yung mga pinagkagasusan ng gobyerno para maintaining the facility. For example, yung daan, mga roads, bridges, hospitals, public schools, public market. Pero after ang public market, hindi din siya matatawag na liabilities kasi income generating naman yon. So, ang tinatawag ko hospital, kuryente. Tama ba, no? So, yan sana pinupunduhan ng gobyerno, ng ating mga local government or ng ating mga LGU. Eskwelahan, ganun din, no? So, syempre, mga kuryente, mga tubig, hindi naman yan binabayaran ng mga tao kasi libre nga lang siya para sa gobyerno. Tubig ng eskwelahan, what I mean, no? Tinutukoy ko dyan. So, yun, no? Liabilities. Ano pa ba mga liabilities na inyong idadagdag dyan sa comment section, no? Let me know in the comment box. Yun lang, no? So, it lies along the coastal region of the province, stretching about 60 miles or 97 kilometers from the northern tip of the island and 180 miles or 290 kilometers from southern boundaries. It is the 6th largest city in terms of land and water areas in the Philippines. It is the 19th city of the Philippines. In 2020, Calbayog has 37,807 households with a population of 186,960 people, making up 24.7% of the total population of the province of Samar, which is the most populous. Calbayog is one of the commercial trade centers in Eastern Visayas. Calbayog is subdivided into 3 major districts: Calbayog, Tinambakan, and Oquendo. Yun, alam ko to. Itong Tinambakan, hindi ko na masyado familiar kung saan to banda. Pero baka ito yung Tinambakan district. Ito yung mga barangay Pinya. All the way na yan papuntang San Isidro ng Samar and Victoria, Northern Samar. Pero itong Oquendo, alam ko to, no? Ito yung madadaanan natin papuntang Northern Samar sa may Lope de Vega. Tama ba? Yung Oquendo. Tama ba ako, mga taga-Calbayog? Let me know in the comment box kasi dati pagka ako yung pumupunta ng Katarman sa Northern Samar, dito kami dumadaan sa Oquendo, sa Lope de Vega, mga ganun, no, na area. Sige lang, mabalikan ko ulit yung Samar, tapos Calbayog City ta Samar. Pero Samar yata mas gusto. Katarman. So, pupuntahan natin yan, mga Lope de Vega na yan na area. Okay, history. Okay, after the exile of Rizal and Dapitan, the Katipunan was born in Binondo, Manila. Andres Bonifacio and his men moved heaven and earth to fight against
the Spanish government, then led by Governor General Polavieja. The Katipunan expanded its membership from Luzon down to the Visayas region, thereby increasing the number of Katipuneros in span of 1 year. Sensing the secret plan of the Katipunan to overthrow the government, the Spanish authorities raided a Binondo printing press where subversive documents were found and confiscated. One of the documents seized was the list of members of the Katipunan. The name Benedicto Nihaga was one in the list, being the collector of revolutionary funds in the area. Upon learning of the arrest, Governor Polavieja ordered the arrest of all suspected members of the Katipunan. Nihaga was arrested together with 12 other Katipuneros while campaigning for revolutionary funds. Shortly after they have jailed and reportedly tortured, a trial ensued reminiscent of that of Rizal of other Filipino nationalists. The 13 men were convicted and sentenced to death on January 11, 1897. The 13 were taken to the Bagumbayan field under... History to, di ba dapat ng ng Samar? Aba, ang dami natin binasa eh. Hindi naman natin nakita dito. Wala mang binanggit na Samar. After Spain transferred transferred power to USA. Okay, ito na. Colegio Seminario de San Vicente de Paul, now Christ the King College and St. Vincent de Paul Seminary, were established in 1905, and La San Milagrosa Academy was established in 1910. On April 10, 1910, the Roman Catholic Diocese of Calbayog was created by the virtue of papal bull of Pope Pius X. Comprising the islands of Samar and Leyte, Calbayog became the episcopal see of the diocese. Okay, yun yung history nila, no? Sorry na tayo kung hindi na tayong ipagpatuloy yun, ang history. Ganito na lang, kailan ba sila founded? So, founded, okay. Founded, asan yung founded dito? Mayor. Okay, province, Samar, cityhood. Okay, naging syudad sila ng 1948. Sangguniang panglungsod naman, ayun ang cityhood. 1948. So wala nilagay dito kung founded kailan, no? Wala nakalagay kung kailan sila founded. Kung gaano ba sila ka luma. Pero kasi luma niya sa Catbalogan City, 1948. Davao City is 1936, right? Tama ba? Or 1939, whatever. So siguro marami thank you sa mga nanonood dyan. So Calbayog City is indeed a first class income city. Or first city income class. Poverty incidence, meron silang 26%. Round up ko na to kasi 25.93%. So ginawa ko lang siya 26% ang kailang poverty incidence. So malaki pa din, no? So siya, hindi pa rin siya dapat pagkampante ang kailangan city government and mga governor and congressman sa lugar ng Calbayog City. Kailangan yung gawan pa rin yan ng paraan, no? Oo. Keep up the good work kung good man ang inyong work. Keep it up na lang, no, para mapababa pa ang mga poverty incidence ng inyong syudad. Kasi alam naman natin, every election yan naman talaga pinapapangako natin sa mga citizens, diba, sa mga constituents and mga botante na number 1 talaga yan, to elevate the life of the poor. Diba? Yun eh. So, gawan pa natin ang paraan, no? So, good luck sa inyong mga leader dyan sa Calbayog City. Sana ay bigyan pa kayo ng wisdom na makagawa kayo ng mga proyekto, programa na makakapag-benefits ang inyong mga constituents, mga beloved Calbayog City constituents, diba? So, God bless Philippines. Ganun lang. So, marami thank you sa mga nanonood and bye-bye.